ito yung unang beses na hindi ko susubukang pasayahin kayo. Tatanggalin ko muna yung mga barrier na nilalagay ko every time na kapag nagva-vlog ako, nagbi-video ako. Kasi syempre bilang YouTuber, bilang vlogger, parang naglalagay tayo ng maskara niyan eh. Every time na harap ka ng camera, even mga artista naman, gusto nila laging parang masaya lang sila. Gusto nila lagi silang entertaining, kaakit-akit sila sa mga tao. Ngayon magiging kakaiba to dahil hindi ako nandito ngayon para pasayahin kayo, entertain kayo. Nandito ako para maging totoo sa inyo at kausapin kayo puso sa puso. Raw, may mga dumadaang mga motor. Wala akong kakat dito, literal na realidad. So, sobrang dami ko kasing tanong sa sarili ko and I've been preparing myself for months for this moment. Sobrang nilamon kasi ako ng problema ngayong taon at sobrang dami kong duda sa sarili ko. So, umiiyak si Lakeisha dun sa likod ng camera kasi yung mga toys niya nandito. Wait, Daddy will use your toys for a moment, okay? Yes, this is your toys, but Daddy will use it first, okay? Ayun, so that's reality, no? Kapag nagva-vlog tayo kasi, supposedly that ikakat yan or pero ito tuloy-tuloy. Ngayon, nakita nyo naman sa title. Nakita nyo rin sa TikTok or sa YouTube. Bakit andito ako ngayon? Dahil meron lang tayong 31 days left bago mag 2025. At sobrang alarming siya. Kasi sa mga taong lubog na lubog pa rin at nalulunod sa kadiliman, sa problema, sila yung gusto kong kausapin. Kasi I've been in my worst shape. Sobrang nilamon ako ng problema. Alam nyo na yun kung ano yun. Hindi ko na kailangan i-remind pa kasi nasa positivity side na ako ng era ng life ko. I don't wanna kahit ma-remind ko yun yung mga negative na nangyari sa buhay namin na supposedly dapat this December meron na kaming own house. Pero nabulilyaso because there's a plan, a better plan. So, tanggalin ko lang lahat, no? Ayun na, tinanggal ko na lahat ng mga barrier, guard ko. Kasi ito na yung oras ko para magiging seryoso at konektado sa inyo. And this is the moment. I've prepared myself. I checked myself kung tama ba itong gagawin ko. And na-realize ko, it's time para i-share ko na to sa inyo. Na walang halong entertainment, walang halong kapekean, walang halong kalokohan. Pero tunay na buhay lang. Game na ba? Alright, so may mga laruan tayo dito. Kasi parang ito yung buhay. Nasa lamesa tayo. Ikaw to. Ikaw, gusto mo syempre ng magarang sasakyan. Pangarap mo yan eh. Nangangarap ka rin ng magandang bahay. At the same time, nangangarap ka rin ng sobrang daming pera. Syempre, lahat naman tayo gusto maraming pera, di ba? Gusto natin mayaman tayo, di ba? Pero lahat ng to, tatanggalin ko lahat ng yan. Dahil hindi mo makukuha yan. Hindi pwedeng makuha mo yun ng ganun lang. There's no way. Walang cheat code sa buhay. Kaya ikaw to. Ito ang realidad na hindi mo pwedeng kinabukasan nakuha mo na yung brand new na sasakyan mo, yung bahay na gusto mo, at yung pera, yung yaman na gusto mo. Meron kang kailangang mabigat na pagdaanan. Ngayon, gusto kong pag-usapan yung pumipigil sa pag-abot sa mga pangarap natin. Nasa harapan nyo ngayon yung usual na pinapangarap ng bawat Pilipino, ng bawat tao. At kahit ako nangangarap ako dyan. Material things to eh. Sino bang hindi nangangarap ng material na bagay dito sa mundo?
Ngayon, ang pumipigil sa sarili mo, bakit hindi mo yan nakukuha dahil sa dalawang baso na to. Ikaw na mamimili sa dalawang mundo. Yung baso na yan kasi, ito yung realidad ng buhay. Kung ikaw yung nasa malinis, nasa malinaw na baso, pues tol, hindi para sa'yo to. Pero kung ikaw yung taong nag-overthink, may duda sa sarili, may takot, na hindi mo kayang tuparin yung mga pangarap mo na nandito sa harapan, pues, ikaw mismo, nandito ka sa madilim na baso. Beong. Sa madilim na baso na yan, ito yung rason. Iyan ang rason bakit hindi mo makuha lahat ng to. Imagine mo, magarang kotse. Yes, finally, magarang bahay. Tapos yaman para i-maintain pa. At syempre, di ba, mag-flex ka sa mga kaibigan mo na, uy, mayaman ako. May pera ako, may napatunayan ako sa sarili ko. Nalulungkot ako sa mga taong hindi kayang abutin yung mga pangarap na nasa harapan nyo dahil nandito ka sa mundo na to. Ito ang realidad. Maraming taong nagpapaka-feeling na nandito sa transparent na baso na mundo na to. Pero at the end of the day, nilalamon sila ng madilim na baso na to. Sa baso na to, nandito yung takot. Takot na di ko naman matutupad yung mga pangarap ko eh. Imposible, napakadaming pera nito. Imposible, galing ako sa mahirap na pamilya. Magkakakotse ako, Ferrari pa. Magkakamalaking bahay ako. Takot ka. Takot ka na simulan yung pangarap mo. Tol, yan ang isa sa mga magpapalubog sa'yo at hindi ka makakaalis sa mundo na to. Pag nakaramdam ka ng takot. Hindi lang yan. Napakadami pa. Takot, depression, anxiety. Dahil takot ka na gawin yung mga pangarap mo, nagkakaroon ka ng duda sa sarili mo. Na parang magigilty ka na, bakit yung ibang tao nagagawa nila yung gusto nila? Ang ganda ng lifestyle nila. Sa mundo natin ngayon, tol, pagandahan ng buhay, pasarapan ng buhay, pasarapan ng pagkain. Tapos ikaw mismo, na kapag nakita mo yung sarili mo sa ibang tao, anong ginagawa ko? Mapapatanong ka sa sarili mo ng ganun eh. Bakit? Kasi tol, nandito ka sa madilim na mundo na kinukumpare mo yung sarili mo. Actually, we always have our own insecurities. Lahat naman tayo may insecurities, pare. Ako, kahit naman YouTuber ako, vlogger ako, lahat tayo parang din, tao lang tayo eh. We're all sinners. And it's normal to feel insecure. It's normal to feel like doubted or takot ka sa sarili mo. Pero, itong video na to, gusto ko lang ipaalala na kailangan mong isave yung sarili mo. Dahil kapag meron kang takot, depression, anxiety, meron kang doubt sa sarili mo, at meron kang insecurities na lagi mong pinagko-compare yung sarili mo na bakit sila tagumpay na, bakit ako andito pa rin. Tol, I'm telling you, ilulubog ka pa ng buhay. Walang magsasagip sa'yo dito sa malalim at madilim na mundo na to kundi ikaw. And of course, with God. Ngayon gusto kong i-discuss, bakit nga ba sinimulan ko ng ganito? I just really wanna get your attention. Kasi I think
think it's the right time. We only have 31 days left bago matapos ang 2025. At itong project na to, itong gusto kong mensahe sa inyo, para ma-realign na unti-unti kang takot, yung depression, yung anxiety mo, at yung insecurities mo sa sarili mo, unti-unti kang mapunta dito sa malinaw na baso para maabot mo yung mga pangarap mo. Pero paano? Alright. So, naniniwala ako sa salitang life is the best teacher of all. Hindi naman ako nandito ngayon sharing all these experiences kung wala akong naranasan. Sabihin ko sa iyo, bilang YouTuber, vlogger na nag-gaming, may masayang pamilya na ipinapakita sa media, alam nyo ba na lahat yun ay filtered? Hindi laging pinapakita ng tao, artista, or mga public figure yung lungkot at dilim na buhay nila. Why? Kasi why would you share the darkest moments of your life? It's supposed to be, di ba, inspiring people. Yung light na nangyayari at positivity na nangyayari sa'yo, and I get it. Because that's the essence of life. We really need to inspire people na maging masaya. At kapag naging masaya ka, deeply sa puso mo na talagang masaya ka, you will be here. Pero kapag ikaw, pinipeke mo lang yung saya mo, pinipeke mo lang yung satisfaction mo, pinipeke mo na grateful ka sa meron ka, at lagi kang may takot pa rin, marami kang question sa sarili mo, andito ka. Sa mga tao pala po na hindi nakakilala sa akin, ayan, gusto ko lang pong ipakilala po sa inyo yung sarili ko. Ako po si Von. 25, sasabihin ko sana 25, pero 26 years old na po ako. I've been rushing success for a long time. Sa mga hindi po nakabalita kung ano yung nangyari sa amin, na dilubyo at bangungot sa pamilya po namin, nawala po yung pinapangarap namin at pinapagawa naming bahay. At dahil nawala yun dahil sa wrong decision making, sa mga maling tao na pinagkatiwalaan po namin, napuno po yung puso ng galit, ng dilim, ng duda, ng takot na paano ba ako magsisimula ulit. 8 milyon yung nawala. Akala ng ibang tao, peke yun. Akala ng ibang tao, hindi totoo. Akala ng ibang tao, marami akong pera. Pero the truth is, yung 8 million na yun, that was the last money na meron ako sa bangko. At nilagay ko lahat for security and stability ng pamilya ko. Kasi this is our dream house. Bakit ba binabalik ko? Nalulungkot ako. I don't wanna be emotional. I don't wanna get like too emotional, bro. Okay, this is life. Let's accept that fact. Malungkot talaga kapag sinishare ko to, no? Walang masaya. Walang masaya kapag nalaman mo. I mean, this is the darkest season sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Dahil 18 pa lang ako, sobrang taas na ng pangarap ko. I'm always manifesting and praying sa taas na, Lord, I know you have better plans and great plans for me. And I thank God that He gave me a beautiful family. He gave me the best wife, the perfect partner, the best friends, family, ang BG. Imagine mo, sobrang dami kong kailangang ipagpasalamat. Pero nung kinain ako nitong problema na to, na yung 8 taon, 8 years, I started 2018, nung simula nung college ako. Nag-YouTube ako, nag-stream ako, nag-vlog ako, 2018. So,
parang mga 7 years of my life dedicating for this moment na magkaroon kami ng security and stability na bahay para sa pamilya ko. Pero it was taken away from me. I keep questioning myself. God, why did you allow this to happen? It's been really hard. Nawalan ako ng interes sa lahat ng bagay. Nandito ako, pare, oh. Imagine mo, I have this. Yung problema ko, magpagawa ng bahay. Yung ibang tao nga, hindi kayang magpagawa ng bahay. But the problem is, it was taken away from me. This is for my family, my kids. Dito titira yung mga dalawa kong anak. But God allowed this to happen because He has better plans. Meron siyang maraming plano na mas maganda para sa buhay namin. And that's what I realize. Now, why do I keep questioning myself? Bakit nangyari yan? Kasi He wants me to prepare myself. Gusto niya akong mag-prepare sa pinaka madidilim na tatahakin ko sa mundo. Because I believe, I have this big faith. Lagi kong sinasabi sa tropa, sa pamilya ko, kila Carlene, na alam niyo ba, G's, yung blessing ni Lord kapag sobrang taas ng faith natin, parang tsunami yan. That is the tsunami of blessing. Now, bago ko pumunta doon sa 3 steps para tayo umalis dito, I'll give you the backstory. Bakit ni Lord inalaw na tanggalin, kunin muna yung pangarap namin bahay. Imagine we spent our lives working just to build this house. Kinuha lang ng isang tao. Ang dami kong mga demonyong naiisip na gawin. Galit. Na hanggang ngayon, natanggal ko na. Kala nyo hindi na ako galit. Amen. Praise God. So, I've been preparing myself sa mga ganitong situation. At hindi ko makukuha yung tamang sagot kung hindi ako lumapit sa Kanya. Now, the only reason why He allowed this to happen, dahil hindi pa yan nakasulat ngayong taon. Nagets niyo yung point na yun, G? Hindi pa siya nakasulat, pare. It means, my son, I'm sorry, this chapter is not for you. My son, this chapter is for you to get stronger, to be better, at para lumapit ka pa sa akin. Grabe. G, hindi kilabutan ako, man. And this is how God works in my life right now. Kung hindi niya tinanggal sa akin to, hindi ako lalapit kay Lord. Gets mo, G? And it's very personal sa akin. I don't think, sana, no? I'm trying my best to explain it very well. But, kung hindi niya inalaw tong problema at darkest moment ng buhay namin, hindi ako lalapit sa Kanya araw-araw. And the only way, the 3 steps for you to get out dito sa madilim at nakakalunod na mundo na sobrang dami ng ninakaw na pangarap, sobrang daming hindi natupad na pangarap na relationship,
Kasi sobrang bothered ka di ba? Hindi ka naman, this is not the best version of yourself. Kasi ikaw nga to, takot na takot, insecure, depressed. Ngayon, tatanggalin natin yan, tol. Unti-unti nating isusulba ikaw kung nandito ka sa mundo na to. The first step that I realized, and yung tinanong ko kay Lord, paano makaalis sa mundo na yan? Is to always think that you're special. Isipin mo na kapag ikaw, dinown mo pa yung sarili mo, madidisappoint mo yung nasa taas. Bakit? Kasi tol, sobrang grabe ang plano ni Lord para sa buhay mo. Everyone, He made everyone to be special. At in order for you to maximize your full potential, tanggalin mo yung sarili mo dito and to always think that you're special at may magandang plano na nakasulat sa'yo si Lord. At right now, that's what I did. Tinanggap ko na ngayong taon, hindi ko nakuha itong pinapangarap namin bahay. Actually, I'm grateful. Kahit na hindi ko nakuha to. Bakit? Kasi there's more than material things ang nakuha ko right now. Hindi siya material success. Pero success, spirituality. Tama ba yung word ko? Spirituality. Basta yung success sa faith. Yung success sa paniniwala ko sa Kanya na tumibay yung paniniwala ko na grabe pa yung plano na hinahanda niya para sa amin. And I always think that it's in the Bible na God says, hindi ko maalala yung verse. It's okay. Pero, laging niyong tandaan na lahat kayo, ikaw mismo, God made you special. And you have that potential to be the best version of yourself. At mabigay mo yung pangarap mo, yung sinisigaw ng puso mo, yung destiny mo, na gusto mong maging reality mo. God made you very special para lang ilubog mo yung sarili mo dito. You will disappoint God. Tandaan nyo, sobrang grabe ang plano ng Lord sa buhay natin. At nagsisimula pa lang tayo. That's the number one. Always think that you're special. Number 2. Para makaalis ka dito at unti-unti ka nang makabangon sa madilim na mundo na to, never accept or expect someone to help you. Von, bakit? Siyempre, asking for help or expecting for help is good. Sometimes. Pero sometimes, people tinitake advantage yun. Because always remember, when you think na you're special, when you think na God made you special, God will give you visions. At once binigyan ka ni Lord ng vision, that's the kickstart na, uy, na naginip ako, na magkakaroon ako ng bahay, magiging mayaman ako, mabibigyan ko ng bahay si mama, si papa, magkakakotse ako. Ito yung kickstart na kapag yun na vision mo inside your heart and in your mind, that means God is talking to you. That means you cannot expect someone to help you. Why?
Dahil hindi ni Lord binigay yung vision na yun sa ibang tao. God gave you that vision for you. At ikaw lang ang nakakaalam nun. I always tried to convince someone, even my mom. Nung 18 ako, taas na ng pangarap ko. Sabi ko sa nanay ko, nasa kotse kami. Sabi ko, Mi, alam mo po ba, random conversation. Mi, alam mo po ba na pagdating po ng 21 ko po at 22 years old po ako, makukuha ko po yung first brand new car ko at magiging milyonaryo ako. Sabi ng nanay ko, hay, tumigil ka, mag-aral ka, ambisyoso ka. Imagine that moment. That was the moment na until now, dala-dala ko pa rin. Because that is reality. Hindi ko sinasabing my mom doubted me. But the truth is, hindi kasi binigay ni Lord yung vision na yun sa nanay ko. Kundi binigay niya yung vision na yun sa akin, dito sa ulo ko. Through my mind, through my heart. Ngayon, if I will try to convince someone na, tol, magtatagumpay tayo dito. Magtatagumpay ako one day. Tol, hindi mo pwedeng i-convince yung ibang tao. Ang kailangan mong i-convince, yung sarili mo na abutin nyo ng unti-unti because God is talking to you. If you are that person na meron kang vision, na you will be the best version of yourself, you will get all the things that you want, then you can be. Because when you expect someone to help you, it will lead to disappointments. At mapupunta ka ulit dito sa madilim na baso na to. Dahil nandun na yung depression at anxiety. Grabe. Kaya nagsisimula pa lang tayo, no? Kamusta, G? Yung dalawa? Nadali mo ba? 1 and 2? Facts? Ngayon, pupunta na tayo sa pinaka-crucial, yung pangatlo. Bakit ako nandito ngayon? Bakit tinanggal ko yung barrier, yung maskara ko? Na masaya, na nasa light. Siyempre, positivity. Hindi naman kasi balanse ang mundo eh. Hindi pwedeng puro positivity lang, pare. Tandaan natin, sobrang daming tao na nandito sa kadiliman ngayon. At ikaw mismo na nasa kadiliman. I really wanna save you. Because it's really hard. It's really dark. Ngayon yung pangatlo, para tuluyan ka nang makaalis dito sa madilim na mundo na to. I want you to let God enter your life. Kasi pag pinapasok mo si Lord sa mundo mo, sa buhay mo, nandito ka na agad. Super powerful ni Lord. Sobrang grabe ang magagawa sa buhay niyo ni Jesus. And when I started to seek Him, that made me realize na walang-wala pa pala ako. Na nilamon ko yung sarili ko sa kadiliman. Dahil hindi ko siya kasama. Now, when I say, let God enter your life, it means you submitting yourself to God and having that deep connection with Him. Kasi, ang totoo, kung hindi ko pinapasok si Lord sa buhay ko, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako sa dilim na baso na to. Napakahirap, napakamasalimuot. Talagang, sige, sabihin ko na.
away kami. Malala, tol. Muntikan ko nang nawala na yung dream house namin, di ba? Muntikan din pang mawala yung relationship namin ni Carlene. Para tandaan natin na money is always the roots of all evil. Na kapag ikaw nawalan ng pera, imagine mo 8 million yun nawala. Tol, nagbago ng sobra yung ugali ko, and to the point na hindi ko na iniintindi si Carlene at kung ano man yung mga problema niya. Wala na akong pakialam sa problema niya kasi grabe ang bigat ng problema ko eh. I'm trying to fix this problem and keep questioning myself. Why did it happen? Pero the moment I let God enter my life, it changes everything. I've been reading and preparing myself for this moment for 2 months. And I can say na tinawag niya ako at araw-araw ko siyang tinatawagan para magjowa. Kasi that's the relationship that we really need. Kapag sinabing let God enter your life, hindi yung kilala mo lang siya. Because to be honest, kilala ko lang si Lord as our Savior. He's the God of love. He's the God of kindness. He's the God of forgiveness. 'Di ba? Lahat ng kabutihan, doon ko lang siya kilala. Pero the truth is, that's just the tip of the iceberg. Kilala mo lang siya for His goodness, pero hindi mo talaga siya kilala sa pinakamalalim kung paano niya ginagawang mirakulo yung buhay mo. Na itong bahay na to, hindi yan nakasulat ngayon. Kasi maybe nakasulat to 2025. And that is the faith that I have right now. Na hindi man binigay ni Lord kung ano yung desire ng puso ko. But I believe na mas malaki yung binigay niya sa akin, because there's a deep connection between me and Him. And that's what I really want you to do. Lord, sana po tama ako dito sa Bible verse na to, kasi nagme-memorize ako ng Bible verse. Oh my God, iba na to. Jeez, I mean, kilala nyo si Von na makulit, maloko, mayabang, diba? Pero imagine, jeez, hindi ako makapaniwala rin sa sarili ko na hinawakan ko yung Bible. Hindi rin ako makapaniwala sa sarili ko na nagme-memorize ako ng mga Bible verses. At yung pinaka tumatak sa akin, I'll just recheck, because andito yung wala pa kasi ako sa Proverbs. Nasa Proverbs kasi yung sasabihin ko sa inyong Bible verse. And ito yung sobrang tumatak sa akin. Why do you need to let God enter your life? Dahil God says, Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. And He will direct your life. And God did. God did. God did. Di ako makapaniwala na nagmo-motivate ako not just in my own words, but in God's word, in God's words. Kasi hindi ako pwedeng, nandito na ako sa moment ng buhay ko na I don't wanna depend on my own understanding. But I wanna seek Him. I really wanna know His message. Andun kasi yung mga question. Ang daming question sa utak ko, ang daming question sa puso ko. And that is the moment na sinagot niya yung mga prayers ko.
na bakit nangyari yung dilubyo in the saddest moment of my life. Cambio pala. Cambio pala sa mas magandang ruta. Amen. Now, we're going back sa ikaw na finally, hindi lang dahil sa video na to, hopefully na-bless kita, na-bless ka ni Lord, praise God, na ikaw mismo, because pinasok mo na si Lord sa buhay mo. And you will be in this world right now, a very transparent at walang halong insecurities, walang halong takot, duda sa sarili. This is just you being you, na nagtatrabaho si Lord sa buhay mo. And guess what? God will direct your life at unti-unti kang tanggalin natin to. Matutupad mo yung pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, in God's will, pangarap mong yaman. At lahat ng yan kapag hinayaan mong si Lord ang mag-direct ng buhay mo. Wow. Thank you for listening. Sa lahat ng mga taong nasa kadiliman ngayon, seryoso ko na ikipag-usap sa inyo. Meron tayong 31 days left para kumambyo. Gusto kong baguhin mo yung buhay mo. Gusto kong baguhin mo kung paano ka nag-iisip. Gusto kong tanggalin mo yung takot mo, yung depression mo. In Jesus' name. And you will see the God's plan in your life. At it is more than sa material na bagay yung mararamdaman mo. Kasi dito sa material na bagay, to be honest, hindi na ako masaya dyan eh. Masaya na ako na may connection ako kay Lord. Masaya na ako na kausap ko siya. I have this deep conversation with Him. And sa lahat ng nakaabot sa dulo ng video na to, thank you for listening. We're gonna do this, hopefully, bukas ulit. Kung nagustuhan nyo to, comment nyo sa baba. Von, magtatagumpay ako. Pinapangako ko yan sa sarili ko. At yun yung aabangan ko.